Ano po ang pinaka-take natin dito sa nangyari na ito na pagkatalo ng Gilas? Well, of course, yung rotation po ulit ng players. Pinanggit po natin ulit yan, yung pagdating po sa rotation, no? Tsaka napansin ko po yung intensity natin, no? Parang wala. Ayan po, so welcome back dito sa Doy TV Sports at tayo po yung nagbabalik, no, para sa update, no, sa katatapos lamang na labanan between Gilas Pilipinas at Angola. Siya nga po pala, ito pong ating vlog, di naman po tayo masyadong eksperto, ano, ang atin lang, nagbibigay lang po tayo ng komento, reaksyon, ano, at of course, yung ating point of view as a fan, no, dito po sa ating channel. Kaya yun po, maraming salamat sa inyong panonood at tara, simulan na natin ang content na ito. Bali yun nga po, natalo po tayo ng Angola. Ayan. Bali hindi po ito inaasahan ng karamihan, pati na rin ako, no. Bagamat sa nakaraang vlog, sinabi ko po talaga na hindi tayo pwede magpakumpiyansa. Kahit na llamado ang Gilas dito, no, hindi lang sa rankings, kasi sa overall rankings po, tayo'y number 40 at sila'y number 41. Ayan. So, bagamat parehas pong walang panalo pa, talagang confident tayo na banggain itong Angola at yun nga, maraming umaasa katulad na ako na mananalo tayo, pero hindi po yun ang naging istorya, no? Bale, ito po yung nangyari sa laban. Nung first half, lumamang po tayo. Lahat ng fans, including me, no, sa habang nanonood, I felt okay na, ayos na, mukhang tayo mananalo dito. Pero nag-start po ako mag-worry nung nakita ko po yung quick reaction ng Angola team. Nag-pressure defense po sila, nag-full court press po sila, no, at piniressure nila yung ball carrier, no, yung ball handler, at dahilan para po yung oras maaksaya hanggat sa magmadali po ang ating player na makatira bago matapos ang shot clock, no. Diyan po kasi ang strategy ng pag ball pressure. Pag piniressure mo yan, of course yung shot clock tumatakbo. At hanggat sa limit na lang po ang oras nyo para mag-execute ng plays. So yun po ang nangyari sa Gilas. Tsaka yung yung tira sa labas, yung mga 3-point shots ng Angolan team, nag-start na pong pumasok lahat at inalat po tayo, no? At pagdating po ng second half, pinagpatuloy po nila yung kanilang pressure defense. Yan po ang ating pinedict na rin sa ating nakaraan vlog na talagang magbo-ball pressure sila, no? Kasi nga ang mga gagawa nila diyan nagawa din kasi ng ng Dominican Republic at nakita nila siguro diyan na nag-struggle tayo. Kaya yun ang ginawa nila, kaya sila nakahabol hanggang sa nakalamang. Nung fourth quarter, no, pinasok si Abando sa less than 2 minutes. Doon na po nagsimula na tayo pressure defense din at yung resulta, no, nakuha natin dahil bagyang bumaba ang lamang, no, hanggang 7 hanggat sa tumira sa labas, no, yung player po ng Angola dahil naiwan po siya ni Pogoy. Sa corner po yan at yun nga ang naging istorya. At yun na ang hudyat na tapos na ang laban. Ayan, kasi nga malaki pa rin po ang lamang, double digit lead at seconds na lang pong natitira. So ano pong dito? Ano po ang pinaka-take natin dito sa nangyari na ito na pagkatalo ng Gilas? Well, of course, yung rotation po ulit ng players. Pinanggit po natin ulit yan, yung pagdating po sa rotation, no? Tsaka napansin ko po yung intensity natin, no? Parang wala. Intensity po nasa Angola, no? Tsaka yung natin, yung 6-man natin, of course, normal naman po sa mga fans na kapag lumalamang ang kalaban, nananahimik po talaga. Yung lamang bumaba, dyan nag-i-start mabuhayan ang mga crowd, no? So yun nga nangyari sa final seconds ng laro. So, pero sa tingin ko may iwasan naman po yung ganung senaryo, no? Kung mayroon tayo kagad quick reaction sa ginawa po ng Angola. Talagang pressure defense sila at doon tayo nag-collapse. At yun nga, na-predict natin yan na gagawin talaga yan ng Angola.
At mapapansin nyo po sa Angolan team, no? Lahat sila talagang nagko-contribute. Pumasok yung mga 3 points nila, yung depensa nandoon, talagang team effort sila eh. 'Di ba? So, sa Gilas, anong nangyari? Same po nung nangyari, naglaban sila ng Dominican Republic, no? Na si Jordan Clarkson, pilit po ang mga tira at inaalat na rin po talaga. Gayon din po yung mga kasama niya, no? Mga teammates niya, yung mga 3-point shots, no? Tsaka yung mga player sana na kailangan sa mga ganyang pagkakataon ay wala din, di ba? Nabanggit po natin yan sa mga nakaraan nating vlogs. At yun na nga po, natalo tayo. At yun lang po muna ang ating update, no? Mabilisang update lang po, no? Base lang po sa ating napanood. At maraming salamat muli sa inyong pagsuporta, pag-subscribe, pag-like at pag-comment dito sa Doy TV Sports. At yun nga, kita-kita tayo sa susunod na mga video contents. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.